Hello friend. So ito tayo ngayon. You're still here in my channel. So dito ko to ilagay sa Alfredo C. Gallego. Dalawang channel natin. Alfredo Gallego and Alfredo C. Gallego. Ang nakilala nyo lang. Ngunit ang ibang channel dyan, makikilala nyo naman na akin ang channel nyo dahil ang ano niyan, ang tawag yan, yung profile picture ay itong pagmumukha ko. Itong real face natin. So dito, simple lang ang pag-usapan natin ngayon. Ito ay tungkol sa economic aspect sa life natin. Dahil sa this channel of ours is MEX 2. Ang mga topics natin ay MEX. Sari-sari itong topic natin. Ngunit, ito, naisipan naman natin na ibabahagi sa inyo. Dahil sa yung mga binigay natin sa inyo na mga topic, ang iba dyan ay nakalimutan nyo na, ang iba hindi nyo rin tinignan. Dahil yung minsan, pag mahalaga ang isang bagay, topic na pag nakita ko na importante yung topic, yung inilagay ko na ano yan, nilagay ko na caption yan ay hindi maganda. Hindi maganda ang caption yan upang kukunti lang ang manonood. So dito sa atin, hindi ka naman gagawin ulit yon dahil sa kawawa naman yung iba. So dito ibabahagi ko to sa inyo for the good sa mga nagsusubaybay sa atin, yung mga loyal sa atin dito sa channel natin. I do believe na mayroong mga loyal sa atin, ngunit kukunti lang. So, for the benefit of those few people na naging loyal sa atin, so, bibigyan ko kayo ng mga gift. Bibigyan ko kayo ng gift. Anyway, pupunta tayo kay Chani. So, siguro marami na nakakilala sa atin anywhere else dahil sa klarong-klaro naman tong pagmumukha to. So dito, ang pag-usapan lamang natin dito ay paano kayo naging economically stable. Okay. So, yung mga senaryo, mga incidents sa buhay natin na masasabi natin na in reality, hindi nyo rin ako masisisi dahil totoo naman itong sasabihin ko. Have you observed na yung mga tao na nagtatrabaho sa may mga malalaking sweldo, may malalaking sahod? Okay, specifically, yung nagtatrabaho sa, alam nyo na kung sino-sino yung may mga trabaho na mayroong limpak-limpak na pera. Ngunit bakit walang savings? Ubos ang pera. So ito ang pag-usapan natin kung bakit sila nagkakaganyan. Kung ano rin ang gagawin ninyo upang maging economically stable kayo. Kahit kukunti lang ang pera ninyo, ngunit maging stable kayo economically compared to those na nagkakaroon ng malalaking sahod na wala namang natira. Pagbalik nila sa kanilang trabaho, nangungutang na naman. Yung mga malalaking mga big, mga ano, yung mga jewelry nila ay may sinanla na naman. So, iyon ang problema at yun ang pag-usapan natin. So, bakit ba nagkaganyan, my friend, ang tao? Dahil hindi marunong, hindi sila nakapanood dito sa atin. For me, my friend, makikilala ko ang tao. Kahit titingnan ko lang tao, malalaman kong tao pag maraming pera, walay. To tell you the truth, yun, makikilala kong tao. Pag marami kang pera, kahit nagkukubli ka, makikilala kita eh. Yan. So, hindi mo talaga ako hindi mo ako ma-deceive. Yan, maloko, ma-deceive. Bisaya na mainto. Deceive, maloko. Deceive yan. So, dito, kahit na i-deceive mo ko, malalaman ko pa rin kayo na marami kang pera. So, dito, ano ba? So, dito ang tao, my friend, bakit naging economically unstable siya? Dahil sa pag mayroon siyang pera, ginastos niya eh. Yun ang katotohanan. Bakit nawala siyang pera sa bulsa niya? Every time mayroon siyang pera, gastusin niya yun.
bili ng mga magagandang kasuotan, gastos sa mga GF nila, namasyal sa mga magagandang pasyalan, kumain ng mga masasarap na mga pagkain. Yan, ang chicks, na umiinom, nagiinom, pumunta sa barkada, yun. Kung bakit sila naging economically unstable. Yan. So yun ang dapat itapon natin ng mga ugali kung gusto ka maging economically stable. Have you observed na yung may mga taong nagsusuot lang ng mga simple mga kasuotan? Ito simple yung sinuot ko, yung pantalon, mayroong butas-butas yan. Ngunit yung mga mayayamang iba, super yaman yung mga ibang tao, ngunit simple pa rin ang mga kasuotan nila, dahil that is the secret upang maging economically stable ka. Mayroon ba kayong mga kasuotan dyan? Yun lang ang susuotin mo. Yan. That is the secret. Yun ang sekreto upang maging economically stable ka. Dahil mostly yun sa mga tao na walang pera ay laging bago yun eh. In the reality, obserbahan yung mga taong walang pera. Laging bago yun. Bagong cellphone. Mayroon pang magamit pa yung cellphone niya. Bumili ng bagong cellphone. Yung sasakyan niya, pwede pa niyang gamitin. Ibininta na. Bumili ng bago. Ngunit yung totoong mayayaman, yung sasakyan niya ay Bisaya pa rin yung kagang-kagang. Ano yung kagang-kagang? Bisaya. Tagalog yun, parang parang hindi mo na mapakinabangan ang pagmumukha ng mga yung sasakyan niya. Ngunit nagtataglay ng maraming pira. Yan. So yun ituturo ko sa inyo, dahil hindi naman manunood dito yung mga tickles. Ibig sabihin ng tickles, hambog, yung mga taong mapagmataas, hindi manonood dito eh. Lalong-lalo na pag nakita niya nagbablog nagaganito, hindi yun nanonood, hindi yun maniniwala. Ayan, wala. Ang mostly sa mga nanonood dito yung mga katulad ko lang. But that is the secret of becoming economically stable. Huwag mong isipin na mayroon kang pira. Huwag mong isipin na mayroon kang pira. Itago mo yung pira mo. So lalabas lang yung pera mo pag talagang kailangan mo na. Yung tinatawag nating need mo na talaga. Ano bang need mo? Kailangan mo nang kumain eh. Dahil wala ka ng pagkain. Ano pa? Yan. Ganyan my friend. Huwag mong isipin na mayroon kang pera. Yan. Kung gusto mo maging economically stable. Yan. Dahil yung mga tao na yung nagkukulang ng pera ay yung mga taong magastos. Mostly sa mga walang pera, pag tiningnan mo mayroon akong kakilala na laging lalong-lalo na yung taong laging nagsasalita na siya, parang poor siya, wala siyang pera. Laging nagsasalita, walang pera. Ngunit tingnan mo ang pagkatao niya. Ano ba nakita ko? Parang mayaman eh. Magandang relo, mayroong mga alahas, mga jewelries, yung mga kasuotan maganda, sapatos niya maganda. Ikaw, doon sa iyo, ayaw kong makinig yung mga taong ganyan, my friend. At saka ayaw ko. You have to stop it to your vocabulary. You have to erase that in your vocabulary that you are poor. I-erase mo yun, dahil pag lagi mo yung iniisip na poor ka, magiging poor ka talaga. Yan. Nag-aaral tayo ng ilang taon sa pagyaman. Ito lahat, tinuro ko to sa partner ko. Lahat to tinuro ko. At marami pang mga dapat nating alamin tungkol sa pagyaman na hindi yun sinunod ng partner ko. Wala na akong magawa, partner ko na yun. So, ganyan. Pag sinabi kong huwag kang laging makinig sa mga nagsasabing walang pira, hindi naman yan nakikinig. Yun pa rin. So, but that is the secret of how to become economically stable. Huwag kang laging bibili yan. Online ka lagi. Tapos, nagre-reklamo ka na wala kang pira. I-online ka lagi.
halos magpakamatay ka na. Pag wala kang pera, sabihin mo gusto mo nang mamamatay dahil wala kang pera. Sino ba ang may kasalanan niyan? Bakit wala kang pera? Ikaw ba rin eh. Dahil inubos mo lahat ng pera mo eh. Pag mayroon kang pera, ginastos mo kaagad. To become economically stable, you have to act that as if you have no money. You have to act as if that you have no money, but you have to think that you are rich. Upang hindi kayo magka-conflict. You have to think that you are, if possible, you have to think that you are the wealthiest creature in this world. But you have to act as if that you don't have money. Ganun ang ganun ang mabuhay ka dito sa mundo. So minsan, inaapak-apakan natin ng tao pag nakita natin hindi maganda ang atayan ng tao, ngunit hindi mo alam pa na marami pala yung pera. Yung mga simple na mga tao. Marami ako nakita mga tao na alam na to eh. Ngunit hindi nila binibahagi sa inyo. Hindi naman kayo maniniwala. Yun, mayroon akong kakilala dito sa amin, malapit lang. Pag pumunta yan kahit saan nagsi-sleeveless lang yun. White sleeveless, nakachinelas pa yun. Naka-short. Pag hindi mo alam talaga na mayaman yun, hindi ka maniniwala eh. Because that is the secret on how to become economically stable. My friend, more topics we have to discuss here, and mostly sa mga ibinabahagi ko sa inyo dito ay based on our experience in life, at ang iba naman ay napag-aralan naman natin. Ngunit, my friend, the best ang mga experiences in life na ibabahagi dito sa inyo. So dito, mostly dito, ibinabahagi ko sa mga tao yung mga experiences natin sa life. As yun. Dahil sa mga experiences sa life, tested and proven yun eh. Yeah, just like sa martial art, my friend, to tell you dito, sa totoo. 7 instructors ang dumaan sa akin eh. 7 instructors ang dumaan sa atin. Ngunit yung mga tinuro nila lahat ay hindi ako naging bagsik sa mga itinuro nila. Yan, lahat ng mga itinuro nila, hindi ako naging bagsik eh. Dahil kung yun lang ang sinunod ko, ang mga itinuro nila, hindi ko sila natalo. Yan. Just because of my experience in life, natalo ko sila dahil ang sinunod ko ay ang yung hindi nila tinuro sa akin. Experience in life, lagi tayong experience dito. Yan. So dito, kahit na yung undefeated, walang nakakatalo. Hanggang sa tumanda ni siya, wala siya nakatatalo, natalo natin eh. Yung tumalo sa 12th degree black belt sa Aikido, tinalo ko yun eh. Just imagine ka, 12th degree black belt sa Aikido, tinalo niya yon. Tinalo ko lang. So just because of my experience in life, yan, experience talaga ang the best pag yun ang ituturo sa iyo. So dito sa channel natin, yung mga experiences natin ibabahagi natin sa inyo, at saka yung mga yung mga learnings natin. Hindi ko ibibigay sa inyo yung mga learnings na parang walang kwenta eh. Walang kwenta. Yung mga experiences natin na parang walang kwenta, hindi ko na yun ibibigay sa inyo dahil sa maniniwala kayo. Pag niniwala kayo, wala naman palang eh. Ibibigay ko sa inyo pag akala ko na yun ay tama. Gaya sa pagmamanok. Yan, pag-usapan natin. Pinag-usapan natin itong pagmamanok. Sa ibang channel, hindi yun itinuro ang mga itinuro natin eh. At sila pa ang kumuha sa atin yung yun. Bakit dumami yung marunong ng mag-keeping ng manok? Yan. Dahil sa yun, galing yan sa atin. No, hindi yan marunong. Hindi nila alam yung sekretos pag-keeping ng manok. At saka, yung mga paano nagiging bagsik yung manok mo na parang, na parang black wilter yung manok. Parang black wilter yung manok mo pag gumalaw. Hindi nila yun alam. Ngunit dito, kaso lang, yung ibang mga post ko rito parang na-delete ko rin hinanap ko yung mga post ko tungkol sa pagmamanok. Parang wala na pala.
dinilit ko dahil kung minsan kasi minsan yung utak natin kung minsan napapasukan din to ng basta't magalit tayo, my friend. Basta't darating ang panahon na nagagalit ako, kahit yung mga post ko dinilit ko yun lahat i-delete ko yun. So noon pa yon, ngayon marunong na tayo mag-control sa sarili natin. So dito yun lang, to become economically stable, ang gagawin nyo yun ang sinabi ko na. Okay, have a blessed day everyone. This is your friend Alfredo Galigo of this channel. Dalawang channel natin, Alfredo Galigo and Alfredo C. Galigo. More top na messages I should have to give of the next post. Have a blessed day, my friend.